ngayong araw na ito? Opo, teacher. So, alam niyo ba kung paano nagsimula ang Christmas? Ikukwento ko sa inyo kung paano nagsimula ito. Pakinig kayong mabuti. Ito ay nagsimula nang binalita ng anghel na si Gabriel kay Maria na ipagbubuntis niya si Jesus Christ. Sa Bethlehem ay may isang babaeng pinagpala. Isang birhen na nagngangalang Maria. Ang kwento ni Maria ay magtuturo sa atin na paghawakan lamang ang salita ng Diyos at ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Maria. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Paano ito mangyayari bang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki? Darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na itong iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya ay tinatawag na baon. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Narito ang naging babaeng Panginoon. Nangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Gabi, nakikita mo ba nakikita ko? Si Mama Mary ba yan? At ang ba ang kausap niya? Siguro, pero mas napapaisip ako sinabi niya. Magbubuntis si Maria kahit wala siyang asawa? At pati si Elizabeth buntis sa kabila ng kanyang edad? Uy, sundin natin si Maria. Sa natanggap na balita ay agad na pinuntahan ni Maria ang kanyang pinsan si Elizabeth at gusto niyang makita kung ito nga ay nagdadalang tao. Elizabeth! Elizabeth! Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang bunga sa iyong sinapupunan. Bakit dapat mangyari sa akin ang ganito na dalangin ako ng ina ng Panginoon? Sapagkat nung narinig ko ang tinig ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka dahil sumampalataya kang matutupad ang pinaghabi sa iyo ng Panginoon. So magnifies the Lord, as we rejoice in God, as we for those who hear.
Lalaki anak ni Zacharias at Elizabeth! Lalaki! Magdiwang! Sa ikawalong araw ng sanggol ay pumunta sila sa templo para pamilya ganito at doon ay napag-usapan ng mga kamag-anak at kapitbahay nila kung ano ang ipapangalan nila sa bata. Ano ipapangalan niyo sa batang ito? Papangalanan niyo ba siyang Zacarias? Hindi. Papangalanan natin siyang Juan. Juan? Bakit Juan? Wala naman kayong kamag-anak na magaya ng ganito. Ikaw, Zacarias, ano yung papangalan sa bata? Juan. Juan ang ipapangalan natin sa kanya. Kapagsalita si Zacarias. Remember his soul. Heal his word to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies, and to enable us to serve him without fear. In holiness and righteousness before him all our days. And you, my child, will be called the prophet of the Most High. For you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Grabe, ang galing no? Nakakapagsalita na sa Zacharias at sila pala ang mga buwan ng John the Baptist. Yes, tama ka dyan. Grabe, no? Noong mga panahon kung hindi nakakapagsalita si Zechariah, ay patunay kung gano'n naging tapat ang Panginoon sa kanilang mag-asawa. Gusto mo na bang malaman ang sunod na pangyayari? Sure ate, balikan na natin siya sa si Jose at Maria. Si Maria at Jose ay nagbabalak na pumunta ng Bethlehem dahil alinsunod sa utos ng emperador ng Roma ng panahon na iyon na si Augustus. Ipinag-uutos sa lahat ng mamamayan na iparehistro sa kanilang sariling bayan ang anumang nalalapit na kasal at panganganak upang matukoy ang buwis na nararapat bayaran. Maria! Oh, bakit? Kailangan natin pumunta sa Bethlehem para i-rehistro ang ating kasal at magiging anak. Just a few days ago, my world was commonplace. Then an angel
dinala nga ni Jose si Maria sa Bethlehem. Habang sila ay nandoon, ipinanganak ni Maria si Jesus sa isang saksakan. Isang napakahalagang araw na isinilang ang magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Ito po ay regalo namin sa iyo. Thank you, Kevin. Kaya pala natin sineselebrate ang araw na to, ang araw ng Pasko, dahil sa kapanganakan ni Jesus Christ. Oo nga, ate. Ang dami kong natutunan sa kwento nila. Talaga palang walang imposible sa Panginoon at lahat ay may tamang panahon. In God's perfect timing. At sapat na manalig tayo sa Kanya dahil may magandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At araw-araw, nadarama natin ang pagmamahal niya. At masasabi ko na God at every day is Christmas. Ang pananahimik ni Zacarias ay hindi isang parusa. Ito ay isang paalaala ng kahalagahan ng pananampalataya. Ang katahimikan ay nagbigay kay Zacarias ng panahon na mag-isip upang masaksihan niya ang pangako ng Diyos na naganap ng walang pag-aalinlangan. Ang katahimikan ng Diyos ay naging isang paraan upang mas lalong lumakas ang kanyang pananampalataya. At si Maria ay isang babaeng may pananampalataya. Dahil sa lahat ng pagsubok sa buhay, ay hindi siya nagduda sa Diyos. Nagwala siya na ang Diyos ay magiging tapat sa kanya. Kung kaya mga kapatid, dapat nating maramdaman ang katapangan ng Diyos sa sarili mong panahon ng katahimikan ay makapagpapalalim sa iyong pangunawa sa kanyang pagkilos sa iyong buhay.